Magandang araw, Pilipinas! Hatid namin sa inyo ang mga naging aktibidad at direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakalipas na linggo. Ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. The President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Isang matagumpay na bilateral engagement ang naganap sa pagitan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ilang magagandang kasunduan rin ang napirmahan sa pagitan ng dalawang bansa. Matapos ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan noong Pebrero, si Japanese Prime Minister Fumio Kishida naman ang bumisita ngayon sa Pilipinas. At mula sa NAIA, dumiretso naman siya sa Rizal Monument, kung saan isang wreath-laying ceremony din ang isinagawa niya sa dambana ng ating pambansang bayani na si Gat Jose Rizal. Kasunod niyan ay ang mismong pagtungo niya sa palasyo ng Malacanang. Si Prime Minister Kishida sinalubong pa mismo ng Pangulo at ni First Lady Liza Marcos. Isang arrival honors din ang iginawad sa Japanese leader bago pumirma sa guestbook pagpasok mismo sa palasyo, na sinundan naman ng isang closed-door meeting. Ang pagbisitang ito ni Japanese Prime Minister Kishida sa bansa ay kasabay ng paggunita ng ika-47 taong ugnayan ng Pilipinas at Japan. Kaya sa mismong bilateral meeting, sabi mismo ni Pangulong Marcos Jr., "Our meeting today builds upon the momentum of the recent past, and we look forward to expanding cooperation with you, especially in key areas such as economic development, development cooperation, and security cooperation." Nagpasalamat din ang Pangulo sa isang magandang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan. I'm pleased that the trilateral engagements at various fronts among the Philippines, Japan, and the United States have commenced started this year. I look forward to continuing this form of engagement and to expand it further to cover other equally important aspects. Kasunod naman ng mga pag-uusap, ilang mga kasunduan naman ang napirmahan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ang mga kasunduang ito, malaking bagay para sa usapin ng security, defense, maritime cooperation, mining at tourism. These wide-ranging discussions are a manifestation of how robust our bilateral relations have become in the last 67 years. Kasama sa napagkasunduan ay ang patungkol sa pagkakaroon ng non-project grant para sa kinakailangang equipment sa pagpapaganda ng mga daan at ang napakahalagang Disaster Quick Response Operation ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang grant na ito, inaasang magkakahalaga ng 957 million Japanese yen o 6 million US dollars. Sunod naman ang pagkakaroon ng Memorandum of Cooperation para sa mining sector sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at Ministry of Economy, Trade and Industry ng Japan. Habang ang isa pa ay ang pagkakaroon naman ng Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Department of Tourism ng Pilipinas at Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism ng Japan. Bukod sa mga ito, binigyan din ng Pangulo ang naging pagpapalawak pa ng ugnayan ng Pilipinas at Japan sa nagdaang 6 na dekada, kasama na riyan ang tungkol sa maritime law enforcement. Our official engagements with Japan have expanded in the past decades to include cooperation between and among our coast guards as well as our armed forces.
sa pamamagitan rin ng official security assistance mula Japan na nagkakahalaga ng 600 million Japanese yen o nasa 235.50 million pesos para sa pagbili ng coastal radars. Inaasahang mapalalakas ang kapasidad ng Armed Forces of the Philippines, lalo na sa usapin ng Maritime Domain Awareness Capability and Maritime Security. Kaya naman, malaki rin ang pasasalamat ng Pangulo sa Japan, hindi lamang sa mga kasunduang ito, kundi para sa walang tigil na suporta ng Japan sa Pilipinas. We must note with appreciation Japan's commitment to the Philippines, which is manifested by its dynamic support of the Philippines' efforts to attain upper middle income country status by 2025, in line with our Philippine Development Plan for 2023 to 2028. Sa lahat namang ito, inilarawan naman mismo ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang ugnayan ng Pilipinas at Japan na nasa golden age na. Mula sa malalaking kasunduan na ito, kaugnay ng malalaking usapin, ilang mahahalagang hakbangin pa ng Pangulo ang ihahatid namin sa inyo. Kaya huwag po kayong aalis, tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. Highly physical, it's been a close ball game. What a dominant showing on the other end. Good open! And Kupitin! Wow! Oh, good move. The tenacity, the energy. All day to shoot! Ito, meron ng mga ilalim. No hesitation. Hindi rin papatalo yan. What a ball game. That's the way to finish the basket. Look at the hesitation. He will dive it. Matapos ang walang humpay at agresibong pagtutok ng Pangulo para sa hangaring palakasin ang sektor ng agrikultura ng bansa, tuluyan na niyang ipinasa ang pagpapatuloy ng kanyang magandang nasimulan sa napiling susunod na kalihim ng Department of Agriculture na aniyay karapat-dapat at maaasahan sa industriya. Bagamat hindi naging madali ang kanyang dinatnan sa sektor ng agrikultura, sinuong ng Pangulo ang tungkuling bilang kalihim ng kagawaran at sa loob ng isang taong pamumuno sa aniyay pinakakomplikadong departamento. Muling binigyang diin ng Pangulo ang kanyang mga dahilan kung bakit nga ba kinailangang siya mismo ang humawak sa pwesto. And the reason that I held on to the position of Secretary of Agriculture was that I truly believed, and I think I was proven right, that there are many things that only a president could do. And the problems were so important and were so deep that I felt that the authority and the, I suppose, moral suasion of a president was necessary for us to be able to figure out, and it really was, and agriculture is a much more complicated thing than most people understand. At ngayong mas klaro na raw ang estado ng sektor, kung ano ang problema at kung ano ang dapat ayusin. It is time that we have found somebody who understands very well the problems that agriculture is facing. Malugod nang ipinakilala ng Pangulo sa publiko ang inaabangang uupong kalihim para sa DA. Walang iba kundi ang fishing tycoon na si Francisco Chu Laurel Jr. Bukod sa dekadang karanasan sa pangisdaan, sinabi ni Secretary Laurel na malapit sa kanyang puso ang mga magsasaka at mangingisda. Malapit sa puso ko ang mga kapatid nating magsasaka at mangingisda. Dahil personal kong
matunghayan ang mga hirap at pangarap nila. Isang malaking bentahe pa ang kanyang mayamang koneksyon sa maraming eksperto at profesional sa larangan ng agrikultura na ayon sa Pangulo ay mabilis siyang malalapitan para sa kanilang assistance. Kumpiyansa rin ang Pangulo lalo pat naging miyembro rin ng Private Sector Advisory Council o PSAC si Laurel. Nakatuwang niya sa pagtugon sa issue ng food security sa bansa. Ang marching order niya sa bagong DA Secretary, tutukan ang pagpapababa ng presyo ng agricultural commodities habang pinapataas ang produksyon sa pamamagitan ng mga makabagong sistema. Ipinangako naman ng bagong kalihim ang pagpapatuloy ng nasimulan ng Pangulo sa sektor at asahan daw ang bukas na pakikipagtulungan sa Presidente. Pangunahing adhikain ko ang pagtiyak na sagana ang ating ani at siguraduhin ito ay nakakarating sa hapag ng bawat Pilipino. Layunin ko na tiyakin na may sapat at masustansyang pagkain na mabibili ang ating mga kababayan sa tamang halaga. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel, mismong ang Pangulo na rin ang nagbigay ng katiyakan na dadalhin ng pamahalaan sa ligtas ang mga Pinoy na apektado ng kaguluhan roon. Mag-iisang buwan na ngayon mula nang atakihin ng grupong Hamas ang Israel. Tumaas na ng tumaas ang bilang ng mga nasawi, nadagdagan pa ang mga sugatan. Habang parami rin ng parami ang mga sibilyang nadadamay. Ang Pilipinas, 4 na beses nang nakapagpauwi ng mga Pinoy na sumailalim sa repatriation dahil sa kaguluhan. Pero ang problema, mayroon pa ring mga naiipit sa kaguluhan. I know many people are worried about our people, our Filipino nationals in Gaza, in Israel, in the middle of the war. Well, it is unfortunately completely out of our hands. We have no control over this. It is between the Israelis and the Palestinians. Sa kabila ng problemang yan, tinitiyak ng Pangulo na nakatutok ang pamahalaan sa pagtitiyak na maalis mula sa panganib ang mga kababayan natin roon. Pero inamin rin mismo ng Pangulo na may ilang mga problemang kinahaharap sa pagpapauwi pa ng mga Pinoy mula sa Gaza. Isa na dyan ay ang hindi pagpayag na padaanin ang mga ito sa Rafah crossing patungong Egypt bilang escape route. Yung mga nasa Gaza, hindi pinapalabas pa sa Rafah crossing. And nagtataka ang iba bakit nga hindi. There is also a complication because some of the Filipino nationals, mga babae na may napangasawa na ng Palestinian, hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ng asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. Magkagayon man sa atas na rin ng Pangulo, nakausap na ni na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang Israeli government para sa pagpapauwi ng mga kababayan natin. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised at Saturday daw at the latest. So that's what nakahanda naman lahat ng ating mga bus. Nakahanda na yung mga embassy natin sa Cairo na napunta. Nandun lang sila, matagal na sila nag-aantay doon sa tawiran, yung Rafah crossing. And they are ready for when the time comes na tumawid na ang mga Pinoy, dadalhin at pauwin. Habang gumagawa ng hakbang ang pamahalaan sa pagpapauwi sa mga Pilipinong naapektuhan sa kaguluhan, umabot na daw sa 119 mula sa 178 na mga Pinoy ang napauwi mula Israel. Mayroon namang karagdagang 23 Pinoy mula Israel na makakauwi na sa Pilipinas sa Lunes, habang karagdagang pang 27 sa Martes. Si Pangulong Marcos Jr. inalok na rin daw ang mga karatig nating bansa sa Asia sa posibleng tulong tungkol naman sa pagpapauwi ng kanila namang mga apektadong kababayan mula pa rin sa Israel. Maraming Thai, may mga Vietnamese, meron mga iba't iba. So sabi namin kung sino mauna, magtulungan na lang tayo. And it looks like we are the ones there first because ang presence naman ng Pinoy in the area is much higher than the other. At dahil sa lumalawak na ring lugar na apektado ng gulo, ilang mga Pinoy na rin mula Lebanon ang napauwi na ng Pilipinas. Sa tunayan, umabot na sa 185 ang repatriation requests ng mga Pinoy mula sa Lebanon. Sa ngayon, 10 na ang nakauwi nitong nakaraan habang patuloy namang pinoproseso ang iba pa.
Mula sa kapakanan ng mga magsasaka, mangingisda at overseas Filipino workers, susunod naman po naming ihahatid sa inyo ang mabigat na paalala ng Pangulo sa mga nanalong kandidato sa nagdaang barangay at SK elections para naman sa pagtitiyak ng kapakanan ng mamamayan. Huwag po kayong aalis, tutok lamang po dito sa Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan. I would like to thank you for giving me this opportunity to be interviewed, of course, and I hope you keep on watching. Lagi kayo manood ng Ito ang Kongreso para malaman ninyo kung ano po nangyayari sa ating bansa at para malaman niyo kung anong ginagawa ng inyong mga congressman at ng mga senador. Maraming salamat. Ito ang Kongreso, Sunday, 10 a.m. on IBC 13. Walang mintis na pagbabalita, inyong matututukan. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na hindi intensyonal. Magandang balita para sa mga motorista. 2 minutong news updates. Ihahatid sa inyo buong maghapon. Sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado, pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. IBC Express Balita mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa IBC 13. Bilang bahagi ng karapatan ng isang Pilipino, nakibahagi rin mismo ang Pangulo sa naganap na barangay at SK elections. Bukod dyan, may mahalagang paalala rin siya sa mga nanalong kandidato. Tulad ng marami sa ating mga kababayan na maagang nagtungo sa kani-kanilang polling precincts nitong Lunes, kaugnay ng barangay at SK elections, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tumungo rin mismo sa kanyang assigned polling place sa Batac, Ilocos Norte. Dinoble check ang kanyang pangalan sa voters list, pumirma at saka finilapan ang kanyang balota para sa mismong pagboto. Ayon sa Pangulo, napakahalaga ng boto ng bawat Pilipino. Huwag niyong itatapon ang karapatan ninyo na mamili kung sino ang mamumuno doon sa inyong mga lugar, sa inyong mga barangay. Ang problema, sabi ng Philippine National Police, hindi bababa sa 20 vote buying incidents ang kanilang naitala sa buong bansa. Ayon naman sa Pangulo, maging sila ay nakatanggap rin ng mga sumbong ng vote buying kahit na raw mismo sa Ilocos Norte. Bagamat napapuntahan naman daw sa mga otoridad ang mga sumbong para mapigilan ang anumang uri ng vote buying, may ipinaalala ang Pangulo sa mga nagpapabiktima sa vote buying. Ang mga barangay official, ang mga kaharap ninyo araw-araw. Ito ang mga tinatakbuhan ninyo para makatulong sa inyong mga problema. Kaya kung idadaan lang sa bayaran, wala yung boses ninyo at hindi nyo maipili kung sino ba ang dapat talaga na mamuno dyan sa inyong barangay at sino ba ang talagang makakatulong sa inyo na harapin ang mga iba't ibang problema na pang-araw-araw na hinaharap ninyo na dinadala ninyo sa mga barangay official. Napakahalaga ng ganitong paalala lalo't sa 2025, isa na namang halalan ang magaganap ang midterm elections. Natanong naman ang Pangulo kung gaano ba kahalaga ang resulta ng isang barangay elections para sa mga susunod pang halalan. For the midterm elections, for example, what happens here in the barangay elections, the results of the barangay elections today are going to have an effect on the results on the midterm elections and then subsequently in the national elections. So it is that important. That's why ang sa aming assessment, kuminsan nagiging napakainit ang barangay election dahil talagang crucial yan. At it is held at a very intimate personal level. And that's why sometimes nagkakainitan ng husto. Kaya yun ang ating gustong iwasan.
Kaya nga ayon rin sa Philippine National Police, umabot sa 47 election-related incidents ang naitala. Magkagayon man, naging generally peaceful pa rin naman daw ang pagsasagawa ng halalan. Sabi pa ng COMELEC, walang naitalang failure of election saan mang lugar. Naiproklama na rin ang mga nanalo sa kani-kanilang nasasakupan. Ang Pangulo, mayroon namang mahigpit na paalala para sa mga nanalo. Napakahalaga po ng inyong papel sa ating lipunan. Maging tapat po tayo sa lahat ng oras. Lagi po nating unahin ang kapakanan ng sambayanan, sapagkat sila po ang dahilan kung bakit nais nating magsilbi sa bayan. Mayroon namang 3 linggong transition period ang mga incumbent officials para maipasa sa mga nanalong kandidato ang kani-kanilang pwesto sa barangay at sangguniang kabataan. Kasunod ng hiling para sa mapayapang eleksyon, makabuluhang paggunita naman ng undas ang hinangad ng Pangulo upang alalahanin ang iniwang legasiya ng mga namayapa. At gaya ng isang ordinaryong Pilipino tuwing panahon ng undas, kahit ang Pangulo ay may kwentong katatakutan din tungkol pa mismo sa loob ng palasyo. Isang pagkakataon ang All Saints Day at All Souls Day upang pagnilaya ng bawat Pilipino ang layunin ng kanilang buhay. Bilang Kristiyanong bansa, ang panahon ng undas ay nagpapatunay kung gaano kahalaga para sa mga Pilipino ang kanilang pananampalataya, pati na ang pag-alala sa mga kaanak na pumanaw na. Kaya ang mensahe ng pagkikiisa ng Pangulo para sa paggunita ng mahalagang tradisyon sa bansa, hinikayat niya ang bawat isa na alalahanin at gawing inspirasyon ang ipinakitang tapang ng mga yumaong santo at mahal sa buhay sa gitna ng kinakaharap na pagsubok sa kasalukuyan. Isang halimbawa na para sa Pangulo ang legasiya ng yumaong ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. na determinado siyang ipagpatuloy hanggang sa kanyang pamumuno. Kasama ang First Family, isang misa ang inalay ng pamilya Marcos sa puntod ng dating presidente sa libingan ng mga bayani nitong undas bilang paggalang at upang panatilihin na rin ang pag-alala nito sa kanilang mga puso. Bahagi nga ng mga alaalang ito ang kanyang hindi malilimutang kabataan sa makasaysayang palasyo ng Malacanang noong panahon ng kanyang ama bilang Pangulo ng Pilipinas. Nakailang renovation at refurbishment na ang palasyo, makalipas ang ilang digmaan, pero ang pinakamalaking pag-remodel ay naganap ng time ng aking ama dahil ang mother ko ang gumawa ng remodeling. At bilang bata, maging ang Pangulo ay may personal ding karanasan na nakakapanindig ng balahibo kung saan hindi mawawala tuwing panahon ng undas. Ito, nagpupukas ng pag-isa. Kagabi, isasara yan. Sarado yan, pati naman lock, pero nakasara. Ay, God. Pagbalik siya, mas narado na yan. So, pinamayaan ngayon yan. Pagbalik niya naman, sarado na naman. Minsan, nandito kasama ko maraming kaibigan, siguro mga 6 kami. At pumunta kami doon sa medyo madilim na lugar. Ghost hunting talaga ang ginawa namin. Malakas ang loob namin dahil marami. Oo, marami kami. Sabi namin, malakas ang loob namin. So sabi ko, doon tayo dahil maraming kwento doon sa lugar na yan. So yung isang kaibigan ko, bubuksan niya yung pintuan. Bago niya nahawakan yung doorknob, bumukas yung pintuan na mag-isa. Nako, yung sigaw namin. 2:00 ng umaga yun. Alala ko yun eh. 2:00 ng umaga yun. Takbo kami doon sa kwarto ko. Inon namin lahat ng ilaw. Nagpatugtog kami yung music na malakas para mawala yung takot namin doon sa nangyari sa amin. Ang mga kwentong kababalaghan na tulad dito ay hindi maikakailang nagpapabuhay sa dugo ng mga Pinoy at isa sa inaabangan tuwing sasapit ang buwan ng Nobyembre. At kung meron man bibisita sa inyong mga multo, kumustahin ninyo para sa akin. Isang mataimtim at payapang undas sa ating lahat. At yan
Yan po ang lahat ng mga naging aktibidad ng Pangulo nitong nakalipas na linggo. Mula sa pakikibahagi sa matagumpay na halalan, pakikiisa sa paggunita ng undas, hanggang sa pagtutok sa mahalagang usapin sa agrikultura, sa kapakanan ng mga OFWs na naiipit sa gulo sa gyera sa Israel, at pagpapaibayo pa na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Kaya sa mga susunod na linggo, samahan niyo po kaming muli para sa isa na namang pagtalakay ng mahahalagang aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, ako po si Princess Jordan at ito ang Bagong Pilipinas, PBBM, Lingkod ng Bayan.